Wala pong iwanan. Marami pa tayong, hindi pa nga natin nalilibot ang buong Pilipinas, guys. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang tayo. Nagsisimula pa lang tayo. Ayan. Juan TV, ayan, Kuya Miel, Jason Albasan. Is the flags vision. Ayun. So, ayun, unti-unting, tawag diyan, naba kahit papaano nababawasan tayo, pero matira solid. Salamat po sa inyong lahat, 'no. Thank you. Sobrang, successful nung vlog natin, napakaganda ng kinalabasan. Gusto kong pasalamatan ang family ni Viancy. Thank you so much po sa inyo. Ano po, maraming salamat po at tinanggap niyo po yung, paumanhin po ni Eds, ano. Thank you so much po at mas pinili niyo na rin po yung katahimikan. Kaya ngayon sana 'wag na po nating guluhin pa ang Batalero family. Ako lang po yung magva-vlog sa kanila. Good morning at isang mapagpalang araw po sa ilang lahat po, tayong lahat po at ito po ay ating pakinggan at magbibigay po tayo ng konting reaction video patungkol dito sa live ni Kalinga Prab kagabi mga kabalbas natin. No? So yun na nga po, no? So dito ay napag-usapan yung pagpunta ni Kalinga Prab kasama si Kalinga Edo doon sa mismo sa bahay ni sa Batalero family, no? Na nanay at tatay ni Beyonce mga kabalbas at syempre mismo si Beyonce ay nandun din, no? Naaktuhan natin na talagang nandun si Beyonce nakasama at dito na pag-usapan kung ano man, no. So dito mga balbas, may napansin lang talaga si Kalinga Prab, napakabili at talagang napabilib siya dito sa ni Beyonce mga balbas dahil doon sa sinasabi niyang balance improvement or balance po ang kanyang pakikitungo at yung pagbibigay ng kumbaga, di ba? Bali patas po, mantakin mo naman mga balbas na dapat ang iba nga sa halimbawa mga anak na ganito, no, na ang pinipili lamang ay ang sundin ang mga magulang kung anong desisyon ng magulang ay yun ang sinusunod talaga madalas ng mga anak ating pansinin mga balbas. Pero dito kay Beyonce napabilib dito si Kalinga Prab, napahanga siya rito dahil nga meron po talagang sinasabi si Kalinga Prab na balanse siya pag nag-isip na mga balbas natin, walang napapahamak, wala pong naging dihado, wala pong naging arkabyado dito at talagang siya po mismo ang nag-decide nito, nagdesisyon dito kung ito ba ay karapat dapat kasi mas pinili niya kasi magiging maayos ang lahat mga balbas. Kaliwas sa mga sinasabi ng iba na may kaso or pupunta sa mga cyber or di ba mga balbas na alam naman natin na pagkaganto ay magulo na ang mangyayari. Kaya dito napansin ni Kalinga Prab talaga na napakagaling talaga at marunong magbalanse sa mga buhay or dito sa sitwasyon kung paano na-handle ng katulad ng iba na mas matanda sa kanya pero dito nga sa mas bata pa nga itong si Biancy nasa 18-year-old pa lang ay kaya na niyang magbalanse or paano nga i-handle ang ganitong sitwasyon kung halimbawa nga ganito na may problema lalo na sa kanyang pamilya dahil sa madalas nga po ulitin ko ang iba kasi dito ay sinusunod lang talaga kung ano man ang desisyon ng kanilang magulang whereas kay Biancy mga balbas ay dito napahanga si Kalinga Prab dahil nga kakaiba po ang bata na ito, marunong na siya sa ganitong edad ay ang galing na niya at marunong na siya magbalanse kung ano man ang dapat at ano man ang dapat na gagawin at yung magiging peaceful lahat at magiging tahimik na ano. So dito po ay ating pansinin mga balbas ay talaga napahanga ang galing, no? Napabilib itong si Kalinga Prab dito. Kaya ito po pakinggan po natin. Huwag po natin silang, bigyan po natin sila ng privacy. Bigyan natin ng privacy ang pamilya ni Viancy.
Salute to the Batalero family. Yes. At bigyan po natin ng privacy, ano? Bigyan natin sila ng privacy. Magsama yes po, abangan niyo po yung reunion ng batch 1. Naka-schedule na po 'yan. Bigyan ng peace of mind yung bata. Tuloy ba ang Korea si Beyonce? Yes, tuloy po 'yan. Actually, after dun sa vlog natin ano, meron pa po kayong hindi napanood dun. Bago kami umuwi, di namin na-video yung pag-shake hands nila tatay at ni Edu. Yan, nagkamayan yan. Talagang nagsabi pa nga si nanay na, "Okey na tayo, gano'n. Grabe napakasarap sa pakiramdam ng mga nangyari. At wala akong masabi kina nanay, napakabait talaga. Ang bait nila nanay, 'no? Grabe, si Biancy napakabait, nanay, tatay, sobrang bait po. Dito nga mga balbas, no, so ating napansin at dito nga sa live ni mismo ni Kalingap Prab ay tahasan ng sinasabi na napakabait talaga daw ni Labiansi sa mga magulang nito, yung kay nanay at tatay niya, si nanay Hansel at si tatay Biran, mga balbas natin, no. So dito nga po hindi talaga nagkamali itong pagpapalaki. Ang alam naman natin na talaga na si Biansi ay napakabait na bata, napakamasunod rin sa magulang, hanggang sa ito nga, no, dumating sa sitwasyon na medyo naibash ka siya rito, no. So pero mas pinili pa rin niya talaga manahimik na lamang at gumawa ng desisyon na mas maganda kung walang nasasaktan, o mas maganda kung wala talaga na turing na kumbaga ay makukulong or may sinasabi natin na madidimanda dito, mga balbas, no. So dahil sa issue na ito ay talagang namang hanggang iyak na lamang siya, no, mga balbas natin, at talaga mas pinili pa niya kahit nasasabihin natin na mas masakit para sa kanya, nasaktan siya, naluwa siya, naiyak siya, at talagang parang nagagalit o nagtatampo siya dito, mga balbas, kay Karing Abedo. Pero ang mas pinili pa rin niya talaga na manahimik na lamang at hindi na sundin at hindi na at pigilan na lamang ang mga ginawa or hakbang na dapat nasa cyber na po or magkakaso na sana ang kanyang mga magulang. Dahil nga dito ay ating napansin talaga si Kalingap Prab ay muli at talagang napahanga siya rito, napabilib siya ng batang ito na si Biancy, mga balbas natin. Kaya ito nga sa episode na or dito nga sa pagbalik or pagpunta nila sa Korea, mga balbas, ay kasama dito nga si Biancy. Kaya gusto ni Kalingap Prab na magkaroon talaga ng part 9 na kahit or part 100, mga balbas, na kahit na wala si Edo ay pipiliin pa rin niya na siya ang magbablog dito dahil nga po si Biancy ay kanyang beneficiary, mga balbas natin. So doon ay pag-alaman natin na talagang nandyan at dito nga po, no, sinasabi dito ni Kalingap Prab na may darating at may part 100 po ang mga ganap, mga balbas natin. So ito po, ulitin natin at pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. Sobrang bait po talaga nung grabe. Kakaiba, 'no? Nangiti pa. Totoo talaga 'pag may gusto nilang sabihin, sasabihin nila. Walang halong pagpapanggap. Yun yung naramdaman ko dun, ano? Kaya yung pakikipag-usap namin magaan lang. Kung mapansin niyo yung pag-usap namin magaan lang, parang ano lang, yung dati lang, 'no? Yun nga, grabe. Para siyang naging part 99 sa totoo lang. Actually, nilagyan ko siya ng part 99 na dapat wala na talaga yung part 90. Nilagyan ko na lang kasi parang naging ano pa rin siya, kadugtong pa rin nung eh, pero 'di bale ano lang naman, 'di naman natin sure kung masusundan pa, 'no? Basta nilagyan ko lang siya ng part 99. So, pero hopefully kung magkaroon man ng part 100, 'di ba? Kasi kalinga pa rin naman po sila. Kahit hindi love team, 'di ba? Kahit ano lang, 'di ba? Kagaya niyan mga-Korea kami, sana makapag-part 100 ako dun. Kahit ano lang, hindi na ano, yung pamamasyal lang, 'di ba? Gawin natin yung part 100. At sobrang napaka-ano,
ganda ng mga sinabi ni Biancy, nakakabilib yung batang yun kasi sa age niya yun na 18 years old, galing. Grabe yung ano niya, emotional intelligence, 'no? Grabe yung ano niya, emotional. Alam mo para sa'kin mas matimbang yang emotional intelligence sa lahat, eh. Kumbaga alam mo yung pakikisama, alam mo yung mararamdaman ng tao, napaka-matured. Yan yung mga magagandang ano, kasama at ano, masuwerte talaga kung sakaling sino man na makatuluyan ni Biancy, 'di ba? Napakagaling na bata. Kung ibang bata yun susunod lang sa magulang, exactly, exactly ano. Kung ibang bata yun talagang baka ano lang, sumunod lang siya kay mama niya at papa niya na ano, siyempre 'di man natin masisi sila nanay, siyempre gusto niyang pagtanggol yung anak. Pero alam mo ang ginawa nung bata, talagang ano siya, alang-alang sa ikatatahimik, alang-alang sa ikatatahimik talaga. Grabe yung sacrifice, 'no? And siyempre of course thank you kay Insan Eds for showing up, ano? Yan po ay talagang sincere po yan, hindi po namin pinilit. Kaya totoo po yung paghingi ng sorry ni Insan, ano po. So yun mga balbas, no, so emotional intelligence po ang nangyari at dito nga po, ito po ang naobserbahan talaga ni Kalingap para mga balbas natin, no? So napakagaling at emotional intelligence, ibig sabihin mga balbas ay napakagaling niya magbalanse mga balbas at napakatalino niya rito pagdating sa mga ganitong sitwasyon at nag-decide na pili ulit muli, sabihin ko sa inyo na talagang binabalanse niya para lang walang mapahamak kung sino man or mga mahal niya sa buhay, or ito nga dahil nga alam naman natin na si Kalingap Edu ay kanyang ka-love team at matagal silang nagsasama nito sa tandem or sa love team na kanilang kumbaga ginawa ni Kalingap Rab. Pero pagdating nga dito ay mas nandyan at suportahan pa rin niya ang kanyang mga magulang. Hindi ngayon pa man mga balbas ay hindi pa rin siya kumbaga di ba, hindi niya talagang pinapayagan ng kanyang mga magulang na tutuloy sa pagbibigay ng or pagkakaso kung ano man ang kaso na ipapataw laban sa kanyang partner na sa mga nakaraan na alam naman natin na itong issue na ito ay nakapakamaselan, pero dito nga ay mas pinili na rin pa rin ni Biancy na manahimik at gumawa ng hakbang para lang sa ikakaayos ng lahat at para magiging kumbaga sa lahat at bawat isa ay magkakaroon po ng peace of mind. At syempre di ba bilang respeto po sa Kalingap ay ginawa ni Biancy na ganito po ang magiging kumbaga sistema or siste sa kanyang kumbaga pagde-decide dito mga balbas. At gayon din sa mga sabi niyang kanyang mga magulang ay ganun at talagang nirespeto rin naman niya ito, pero pagdating sa bandang huli ay talagang nanaig pa rin sa kanya yung gusto niyang mangyari at ito nga yung kapayapaan mga balbas, which is na napakaganda at napakagaling at dito nga ay napabilib dito si Kalingap para mga balbas natin. So yun po at paulit-ulit natin sinasabi dito dahil nga sa sinasabi at ito nga no, nakitaan nga si Biancy ng napakabait, napaka-talented, napakamagaling kumbaga emotional yung intelligence ang kanyang dito sa sinasabi ni Kalingap Rab. So yun lang po mga balbas natin at next time or bukas po ay magkakaroon ulit tayo ng pang-update at magre-reaction ulit muli tayo dito mga balbas at abangan po natin yan. Thank you at mabuhay po tayong lahat. Bye bye.